Ito, pasalubong para sa inyo. Isang panibagong araw sa inyong lahat mga kaparmers. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Kahapon, nagpunta tayo sa city. Nagpunta sa Toyota. Kaso yung aming insurance hindi pa nakapagbayad. Baka Wednesday, makapagbayad na at babalik na naman tayo doon. Hindi ko iniwan yung ating sasakyan habang hindi pa nakakapagbayad yung insurance. Kasi sabi ng Toyota, once na hindi pa nagbayad yung insurance at natapos nang gawin yung sasakyan, hindi yan i-release. Baka matingga yung ating sasakyan, umabot ng 1 buwan. Kaya kailangan panigurado magbayad muna bago natin dalhin doon yung sasakyan, para pag natapos pwede nang mailabas ulit. Nagagamit pa naman yung sasakyan mga kaparmers. Busy yung aking brother. Ilan na brother? Ilan na? 10 piraso na yung kanyang hinati. Doon meron pa? Kahapon wala ako dito mga kaparmers. Ngayon 7:30 na in the morning. Dahil kaya ng umaga meron pa akong inayos. Sabi ko kay Brad, kung wala pa ako na 7, magpakain na siya sa ating mga alaga. Tapos na siyang magpakain mga kaparmers. Tuloy yung ating kulungan gagawin natin ngayon. Ito yung mga hiniwa niya kahapon. Sana makapaglagay tayo ng bubong ngayon at matapos natin ito para mailipat na yung ating mga heritage chicken at makapagbigay tayo ng tamang pagkain sa ating mga alaga. Kasi mga kaparmers, hindi naman tayo pwede magbigay ng pangpaitlog na pagkain na kasama itong mga native chicken, Bengala at saka yung ating Muscovy duck. Yung pagkain para sa heritage chicken medyo mahal-mahal yun, kaya kailangan natin ma-separate para hindi masyadong magastos. Yung ating mga native chicken, kahit pure organic lang ito sila. Saka yung ating Muscovy, maglalagay tayo ng isang poste papunta sa itaas. Tapos yung space na yan, pagitan ng poste na isa hanggang dito, pa-straight doon, Muscovy duck mga kaparmers. 2 kwarto yan mga kaparmers, 2 tenant kung tawagin. Ayan, pahaba doon, heritage chicken mga kaparmers. Ito yung poste natin gagamitin dito sa gitna. Yung ginagawa natin na poste, ito yung division ng Muscovy duck at saka heritage chicken. Lahat kawayan yung gagawin natin division patalon. Ito, ganito, mga 10 piraso siguro pataas. Ito yung kanilang mga poste. Kailangan mataas ho yan, kasi paikot mga kaparmers, kailangan medyo mataas ng konti. Yung division lang yung katamtaman. Tuloy-tuloy lang mga kaparmers. Matatapos din ito. Hindi man ngayon, baka bukas. Pero sigurado ako,
ngayong araw makakapaglagay tayo ng bubong. Tapos kaparmas, ayan na, yan yung division. Yung kulang na lang paikot hanggang doon, tapos bubong, finish na. Then rice hull, tapos na ang aming lakas. Pagod na kami mga kaparmas. Nawala na yung ulan. Ngayon ang problema, napakainit. Malinis mga kaparmers. Malaki pa ang kailangan gawin, pero kaya to. Aking mga kalagan ang ipaglaro. Sino sasakay? Ito sumakay. Sino bang sasakay? Hirap maglambing itong aking mga alaga mga kaparmers. Sino sasakay? Dali! Snack time! Buti pa kayo, may snack. Kami wala. Bahay ng anay mga kaparmers. Marami kasi dito. Ah. Pre, kain ka. Kain, kain, pli. Ano? Kain na. Ako, paano ako makakapag-slice nito? Enjoy itong isa. Parami ka ha? Oh, grabe oh. Ang dami. Para maghiwa-hiwalay sila. Kasi nagkukumpulan mga kaparmers. Dito. Kailangan hiwa-hiwain kasi yung mga anay pumapasok. Hiwain siya na maliliit para maglabasan. Oops. Ito napakabait to mga kaparmers. Malambing yan. Yung native na manok na ito, yan din. Laging dumadapo.
Go! Ay hiwa kayo, baka maging tinula kayo. Tuloy muna yung aming trabaho. Okay, sorry. Malinis na yung mga kawayan na hiniwa. Yan yung ating gagamitin bilang pangharang para hindi makakalabas yung ating mga alaga. Loaded tayo mga kaparmers. Nakadilim siya. Maalon mga kaparmers. Kaya paminsan-minsan ko lang itong ginagamit itong ating sasakyan dito sa ating farm dahil nga papunta dito pag sasakyan maalon, pero pag motor na single wala ang problema kahit may sidecar. Hindi umandar yung motor ni Papa, yung nakikita nyo na pang-rugged na motor, yun sana yung kakargahan namin ng mga guma. Marami yung ating nakuha na guma. Binigyan ko lang ng 100. Yung aking nai-imagine na tataniman ng mga kulay tulad ng pichay, dyan tayo magtatanim. Instead na gagawa tayo ng flat para mas maganda yung landscape, sa loob ng guma natin ilalagay yung lupa na pinaghalong carabao manure at saka cow manure. Mas maganda yun para hindi madaling makapunta yung damo sa loob ng ating or mga puno pala ng mga puno ng mga tanim para hindi makapunta yung damo kasi medyo elevated siya ng konti mga kapatid. Lunch break namin, nagpa-change lang ako ng motor, nakita ko maraming stock mga kapartners, kaya kinausap ko, mabait din naman pala mga tao yun, mga tao mga hindi ko kilala mga kapartners, pero kinausap mo, makikilala mo at magkakaroon ka ng kaibigan. Sinabihan pa kung balik ka dito, marami pa yan. Dito na tayo. Busy yung mga manok ni Manong Junilo. Kaskas ng kaskas. Dito lang tayo. Mag-ihimo kaming vulcanizing shop dito. Gumang ang mga warigamit dito. Ito mga kabargas. Oh, loaded. Mga sira na. Pero panalo pa. Lodi. Anong balita? Oo. Anong oo? Ito maganda to. Gulong ng truck. Ayan o. Meron tayong kaparmers na nagtatanong, i-check daw muna natin yung insulin plan kung maganda sa heritage chicken. Chinek ko mga kaparmers, ayos naman. Pwede siya sa mga alaga. Nasa gilid lang ito ng kalsada mga kaparmers sa ating dinadaanan, kaya mabilis natin nakukuha. Okay na to. Marami pa dun. Tara. Kalsada yan. Pauwi.
Ayan mga ka-farmers, yung dahon na yan, kita mo. Yung dahon na yan, ingat kayo niyan. Yan ho ay alingatong. Napakakati niyan, grabe. Laki, ang haba oh. Masaya na naman yung ating mga alaga nito. Tama na yan. Magbibigay pa naman tayo ng ibang pagkain. Hindi lang naman ito. Kumbaga, ito ay kanilang libangan, snack, para mayroon silang tinutuka. Dumating na yung ating yero para doon sa bubong ng ating mga alaga doon sa bago nating ginagawa. 10 feet ang haba. Hapon na mga ka-farmers, tuloy yung ating trabaho dito sa ating bagong kulungan. Makakapaglagay na tayo ng bubong. Iwasan natin ang tubig, hindi marami ito. Painumin natin ng magic sarap yung ating mga alaga mga ka-farmers. Dahil nga nagpapalit yung klima galing sa tag-ulan papunta sa tag-init, para iwasan natin yung mga sipon-sipon at ubo ng ating mga manok. May ubo ba yung manok mga ka-farmers? Ayan. Premoxil powder mga ka-farmers. Premoxil mga ka-farmers. Premoxil powder. Water soluble. Tama ba yung aking binibigay mga ka-farmers? Pa-comment na lang kung ito ba ay okay, para maiwasan yung sipon, dahil nawala na yung tag-ulan, tag-init na naman. Parang tao lang yan mga ka-farmers. Pag nagpapalit ng klima, diyan pumapasok yung mga lagnat, sipon, ubo. Ganon din yung ating mga alaga. Kaya habang wala pa, magbigay na tayo para maagapan. Sasabit ko lang ito mga ka-farmers. Gusto nyo? Alam niyo mga ka-farmers, kaninang umaga sinadya ko na hindi magbigay ng tubig para mauhaw sila at makainom sila lahat ng tubig na mayroong Promoxil. Ayan o, paunuhaw. Up, dito muna. Dito kayo, dito. Yung ating mga best friend. Yung ating mga best friend. Saan kilala kayo mga ka-farmers?
Tumipat pa yung hagdanan. Oh. Wala akong pagkain, mamaya pang hapon. +2 pa lang. Oh, lalabas. Walang lalabas. Tubig muna yan. Walang lalabas. Dito. Ay! Dito na yan po ata. Hop! Dito ka, yung lalabas. Ito, pasalubong para sa inyo. Excited mga kaparmers. Kahapon, hindi tayo nagbigay ng insulin. Kaya ngayon, nandibago na naman sila, oh. Ang sarap tingnan yung ating mga alaga na kahit organic, malakas silang kumain ng mga greens. Dito. Dito kayo, dito. Pagkati-hatiin ko para 3 bugkos. Maganda rin na nalaman natin na yung insulin pala ay pwede sa ating mga alagang native na manok, heritage chicken. Kasi napakarami ito sa gilid ng kalsada mga kaparmers. Dito kayo. Dito. Para hindi niya maapakan. Dito tayo, dito. Okay na mga kaparmers. Pagkatapos nito, kami muna ay magtatrabaho sa inyong bagong kulungan. Busy na naman. Meron naman silang bagong libangan. Mainit pa mga kaparmers doon sa aming ginagawang kulungan. Kaya nag-prepare muna kami ng pagkain ng ating mga alaga. Para mamayang alas 4, pagbigay na lang. Commercial feeds mga farmers. Tapos itong panis na kamote. Ito yung kamote na hindi nakain mga farmers. Instead na itapon natin sa basurahan, pwede pa ito. Kakainin pa ito ng ating mga alaga.
Sa una, nang wala pa tayong mga manok, sa basurahan ang bagsak nito, mga kaparmers. Kahit yung ating mga kanin, yung mga aso na hindi namin kilala sa kalye, doon na pupunta yung mga ating mga sobrang na pagkain. Pero ngayon na meron tayong alaga, gutom sila, mga kaparmers. Pero pag mga buto-buto, binibigay natin sa kanila. Ayan, kanin mga kaparmers. Kanin na bahaw, galing sa Jollibee. Init pa oh, mag-alas 4 na. Mas maganda pag mayroong sabaw mga kaparmers kasi bakas lang kumain kung mayroong sabaw. Parang tao din, gusto nila ng ano, nilaga. Kahapon mga kaparmers, akala ko okay na yung ating electricity, kaso wala doon yung engineer, yung paper sa papel, nakalib yung engineer mga kaparmers. Bukas daw, bukas na naman. Talagang binibitin tayo mga kaparmers. Papagod na ako sa kakaganito. Maganda yung shredder, pasok lang ng pasok. Subukan natin yung ating alagang baboy kung kakain ng commercial feeds at saka puno ng saging. Ito muna yung pagkain mo kung kakainin. Subukan natin kung kakain ng katawan ng saging. Aba, kumakain ah. Pero parang pinipili. Naghahalata. Oh, kumain, Brad. Oh, success, oh, niluwa. Nilaki mo. Magpasanay ka sa organic. Sige na, ibigay mo na yan. Kahapon mga kaparmers, nabitin yung ating coverage, yung ating pagbibidyo. Dahil nga, nalubat yung ating camera. Hindi ko na ipakita yung paglalagay natin ng bubong. Ngayong umaga, hindi sana ako pupunta dito dahil pupunta kami sa Dorelco para maipakita ko sa inyo yung paglagay natin ng bubong. Nailagay na pala kahapon, hindi lang natin na-videohan. Para maidugtong ko sa video, pupuntahan natin. Kasabay na rin ang pagdadala ko dito ng mga guma. Ito yung guma na dinala kahapon sa gilid ng kalsada. Grabe ang bigat. Oh. Dito lang. Bigat ah. Nandun yung aking kapatid. Nandun pala. Silipin natin yung meron siyang project ngayon. Meron ako mga sinabi kahapon na yun yung dapat gawin. Dahil pagkatapos ko sa Dorelco, kung kaya ng oras mamayang hapon, maglalagay kami ng bakod paikot. Ito pa nga yung kawayan na pinaghati-hati kahapon, oh, hindi pa nagamit kasi marami yung kanyang hinati. Nagpakain ka na, Brad? Oh, grabe si Brad ah. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, limang pustik agad. Pinakain mong baboy? Ano, manok? Muna nag-trading dito. Ayos. So, ito yung mga hindi ko na ipakita kahapon na ginawa natin dahil tulad ng aking nabanggit, nawalan ng battery yung ating camera. Ayan na mga kaparmers. Ginamit natin niya yero, pinakamanipis lang mga kaparmers. Okay naman siya. At 10 feet ang haba. Mamayang hapon, mabakuran sana namin ang aking billing kay Brad
paikot na poste para malagyan ng net at saka kawayan sa ibaba. Yan, ayos naman mga kaparmers, di ba? Yung atipolo na ating pinachinso, hindi ko ginamit dito. Nanghihinayang ako mga kaparmers. Alam niyo kung bakit? Baka kapusin tayo ng kahoy doon sa ating triangle house. Kasi yung ating triangle house, papagandahin natin. Ayos. Inaantay kong mag-reply o mag-update yung binilhan natin ng Peking duck. Kasi iniipon niya pa. Yun ang pinakamaganda na alaga natin dito. Kasi tulad ng ating mga nakita, 2 months pa lang umaabot na ng 2 kilo. At dito sa lugar ko, mga kaparmers, wala pa akong may kilala na Peking duck. Doon sa Tungalite, binibinta sa akin. Kaso naman yung pagbinta, bintang talagang gusto niyang ayaw niya pang bitawan. Dahil ang 5, 10,000 ang kanyang binta. Sabi ko hindi ko kaya. Nakahanap ho ako sa may Samar, 150 ang isa. Tinawaran ko 120, kukuha ako ng 50. 10 na male, 40 na female. Yun po yung aking inaantay mga kaparmers. Maganda yan mga kaparmers. Paramihin natin at magparami tayo. Magbinta tayo ng day old, week old at kahit month old mga kaparmers. Kasi dito nag-search ako sa mga group, halos wala. Ayun lang mga farmers, pinakita ko lang sa inyo na mayroon ng bubong at tuloy yung paggagawa ni Brad. So paano? Babalik ako dito mamayang hapon. Hanggang dito lang muna. Para sa ating mga farmers na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Taos puso po ako magpapasalamat kabi ng aking Brad kung kayo po ay mag-subscribe. Maraming salamat. God bless po sa inyo at lalo na sa inyong mahal sa buhay.